Alam mo, kinumundik ka ng Panginoon. Just say amen. Just say praise the Lord. Just say hallelujah. Just say, Lord, salamat akin yan. Para sa akin yan, Panginoon. Hallelujah. Ulitin natin. Pagbigatin na may pag-ibig at pag-alala. Kapatid, huwag mo kong idamay ngayong umaga. Huwag mo ako idamay ngayong umaga. Hallelujah. Sobrang lakas kasi ng Espiritu ang ganyan. Sobrang lakas yan. But today, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, hallelujah. If you feel convicted, kung pupigilan ang sarili mo, at nandito ako bilang lingkod ng Diyos, trabaho ko, nakakita kong ulit mga kapatid. Ang Diyos ang magre-revive sa atin. Ang Diyos ang magpapala, ang Diyos ang pupunan sa atin mga kapatid. Ako ay instrumento lamang at ako'y nag-aasam din sa Panginoon ng kalakasan. Nag-aasam din ako sa Diyos ng kagalakan. Nag-aasam din ako sa Panginoon ng revival para sa ating pagtitipon mga kapatid. Lagi ko po sinasabi sa Diyos tayo umasa. Hallelujah. Puri ng Panginoon mga kapatid. Ready na po ba tayo? Pagkatanong ang iyong katabi kung ready na siya. Buksan natin ang ating Biblia. Sa aklat ng mga unang hari. Pamilyar ito mga kapatid. Pero ako naniniwala, patuloy na maungusap ng Panginoon. Unang hari, Kapitulo 19. Kapitulo 19. Talatang 4 hanggang 9. Sa lahat po na nakasumpong, sabi ng Amen. Amen. Unang hari, chapter 19, verses 4 to 9. Ngunit siya'y lumakad ng paglalakbay na isang araw sa ilang at naparoon at umupo sa ilalim ng isang punong kahoy na inebro o juniper tree. At siya'y humiling sa ganang kaniya na siya'y mamatay sana. At nagsabi, sukat na ngayon, O Panginoon, kunin mo ang aking buhay, sapagkat hindi ako mabuti kaysa aking mga magulang. At siya'y nahiga at natulog sa ilalim ng punong kahoy na inebro. At narito, kinalapit siya ng isang anghel at sinabi sa kaniya, ikaw ay gumising at kumain. Pag sabi sa katabi mo, baka kulang na sa tulog at kain yan. Kulang ka na sa tulog at kain. Hallelujah. Minsan kasi yung pag-i-emote natin, baka kulang lang sa kain. Kulang lang sa tulog mga kapatid. Hallelujah. Verse 7, at ang anghel ng Panginoon ay nagbalik na ikalawa at kinalabit siya. Pakikalabit na katabi mo. Hallelujah. At ang anghel ng Panginoon ay nagbalik na ikalawa at ikinalabit siya at sinabi, pangalawang beses, ikaw ay bumangon at kumain. Sapagkat ang paglalakbay ay totoong malayo sa ganang iyong. At siya'y bumangon at kumain at uminom at siya'y yumaon sa lakas ng pagkaing iyaon na 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb sa bundok ng Diyos. At siya'y naparoon sa isang yungib at tumuloy roon. At narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya at sinabi sa kanya, ano ang ginagawa mo rito, Elias? Hallelujah. That's the title of our preaching today, mga kapatid. Pinamagalan ko po ito, what are you doing here? Pwede bang sabihin natin sa ating katabi, kapatid, pakiumas ang likod. Kapatid, anong ginagawa mo rito? Kapatid, anong ginagawa ko? Hallelujah. What are you doing here? Hallelujah. Amen. Amen. Pupulay tayo ng Panginoon sa mensahe ito. Tayo manalangin. Nakilang Diyos, nahanda na po kami, Panginoon, upang tumanggap ng mensaheng malasig. Ang iglesia ito, sa ng iyong lingkod ay walang magagawa. Laging umaasa sa kapangyarihan mo, laging umaasa sa pagkilos mo. At laging umaasa sa divine intervention at conviction ng Holy Ghost, Panginoon. Hayaan niyo po na kami po lahat, Panginoon, ayon sa pangailangan na nakikita mo sa bawat isa sa amin,
na pangangailangan spiritual na kailangan matugunan, ikaw ang magkaloob, ikaw ang magbigay. Gamitin mo lamang ako bilang iyong instrumento at maliit na daluyan, Panginoon. Upang ang komunikasyon ito ay minsan mo pong pag-usapan at bigyan, Panginoon, ng isang mensahe. Panginoon, huwag mo hayaan magtagumpay ang anumang pandaraya ng kaaway sa bawat isa, Panginoon. Alasin mo anumang gawa ng kaaway, Diyos. Alasin mo po yung pandaraya. Alasin mo, Panginoon, yung anumang hindi magandang espiritu sa buhay ng bawat isa. Kundi patuloy nawa maitanim sa puso ng bawat isa. Sa kalima ng bawat puso, ang iyong mga salita na patuloy magbibigay ng paalala, magbibigay ng kalakasan, kagalakan sa buhay ng bawat isa. In the mighty name of Jesus, hallelujah, inakin namin ang iyong pagkilos para sa mga oras na ito hanggang sa matapos ang gawain sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Masagit palakpakan natin ang Diyos na may kasamang pagpupuri, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Blessed be your name. Hallelujah. Oh God. Oh God. Praise God. Nakakapo na po kayo lahat, mga kapatid. At pakita na ulit ang iyong pagaling. Hallelujah. Kapatid, anong ginagawa ko dito? Anong ginagawa mo dito? Hallelujah. What are you doing? What are you doing here? Ang buhay ni Elias ay isa sa mga napakagandang saligan ng pananampalataya ng isang Kristiyano. Masasabi kong isa sa mga magandang istorya na kapupulutan ng aral na sa pamamagitan ng kanyang pananagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Yesus at sa pamamagitan ng kadakilaan ng Diyos na ipinamalas ng Panginoon sa kanya, ay nandoon, mga kapatid, natin makikita ang kadakilaan ng ating Panginoon. Ngunit nakita rin natin, nabasa, napakinggan natin sa iba't ibang pangangaral at iba't ibang mangaral ang buhay ni Elias sa talatang ito, mga kapatid, na bagamat may tagumpay ay meron ding lumbay. May mga ligaya pero meron ding kahirapan. Merong sakit, merong kagalingan, at iba't ibang sitwasyon ng buhay ng isang tao, mga kapatid. Pero nakakatawang isipin din na kasama niya ang Diyos sa lahat ng kanyang mga ginawa. Sinamahan siya ng Diyos nung siya'y nasa bundok ng Carmelo at nakikipagpaligsahan sa mga propeta ni Baal. Naalala niyo yung istorya na yung mga kapatid? Amen. Yung daang mga propeta ni Baal na nagkaroon sila ng competition na kung sino yung magpapabagsak ng apoy mula sa langit, yun yung Diyos na makapangyarihan na kikilalanin ng lahat ng tao. Amen. At yung mga propeta ni Baal, sinugat nila kanilang sarili, tinawag nila ang Diyos hanggang sa magdapit hapon, ngunit walang tumugon sa kanila. At kung si Elias ay manalangin, ang sabi ng maraming pag-aaral, within 18 seconds, bumaba sa langit ang apoy. Tinupok hindi lang yung alay susunugin, kundi yung tubig na pumapalibot doon sa kanyang altar, sa kanyang burnt offering. Yung tubig na dapat pumatay sa apoy, pinatay ng apoy. Ganon ka makapangyarihan ang ating Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Lalo tigil sa buhay ni Elias. Tunay na ang buhay, bagamat puno ng tagumpay, may kasamang lumbay, minsan nakakapagod, minsan nakakasawa, bilang isang tao, mga kapatid. Pero, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Tayo ay nakakapagpatuloy sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Within 3 years ng ang ministry ng ating pong paglilingkod sa iglesia nito, buong puso ko masasabi, mga kapatid, na it's all by the grace of God. Amen. Ang lahat ay sa biyaya lamang ng Panginoon. Hindi tayo deserve sa ganitong pagkatawag, hindi tayo deserve sa mga pagpapala, hindi tayo deserve sa mga promotion, hindi tayo deserve sa mga achievements na ating pong natatanggap bilang tao, pero dahil may biyaya at grasya ang Panginoon, natatanggap natin. Amen. Tayo ay benepisyaryo sa bagay na itong wala sa atin pong Panginoon, mga kapatid. At hindi may kakaila na ang bawat isa, kabataan, nanay, tatay, mula bata hanggang pinakamatanda, ay merong pagod. Amen. Amen? Pero napansin niyo ba sa salitang pagod, merong go? Amen. At sa salitang pagod, merong God? Who? Amen. Kasi bilang Kristiyano, naniniwala po tayo na
na kahit may pagod, we can go with God. Amen. We can Amen. go to God and we can go for God. Dahil sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na binigay sa atin mga kapatid, kahit tayo ay napapagod, tayo ay nakakapagpatuloy. Kahit tayo napapagod, tayo ay nakakapag-ministeryo sa ating Panginoon. Kahit ang magulang pagod sa pag-aalalay ng mga anak para sa pangailangan, nakakapagpatuloy ang mga magulang. Kahit ang estudyante ay napapagod sa pag-aaral, nakakapagpatuloy, nakakarating pa rin ang level, may reward at may achievement pa. Hallelujah. Kahit ang ibang tao napapagod bilang Kristiyano, nakakapagpatuloy pa rin sa biyaya ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya nga napakabuti ng Diyos sa buhay ni Elias. No? Hindi in-invalidate ng Panginoon yung kanyang nararamdaman. Hindi binala ng Diyos yung kanyang nararanasan. Hindi sinabi ng Panginoon, Elias, ano ba namang klase yan? Tinawag kita, lingkod kita, pero bakit hindi ka nagpapatuloy? Pagkamat tinanong siya ng ating Panginoon, Elias, bakit ka nandito? Ano ang ginagawa mo rito? Amen. Isang pangusap, mga kapatid, ng pagtatanong at pagsisiyasat. Naalala niyo ba nung ang ating mga magulang sa lumang tipan nagkasala? Tinanong din sila ng Panginoon. Anong tanong? Nasaan kayo? Bakit kayo nagtatago? Amen. Same question kay Elias, ano ang ginagawa mo rito? Well, kung sasabihin natin, hindi pinahalagahan ng Diyos ang kanyang nararamdaman, nagkakamali tayo sapagkat pinakain siya ng Diyos, pinainom siya ng Panginoon, binigyan siya ng mahimbing na pagkakatulog. Amen. Take note, saan siya? Sa kuweba. Ang kuweba hindi comfortable matulog. Ang kuweba madilim. Maraming insekto, maraming lamok, maraming pwedeng kumagat sa iyo, maraming pwedeng bumaling sa iyo para hindi ka makatulog. Amen. Pero sabi ng Bible, pagkatapos niyang kumain, pagkatapos niyang uminom, siya ay nakatulog. Wala pang sleeping pills noon, pero nakatulog siya. Kasi naniniwala tayo mga kapatid, kahit ano man nahigaan, kusyon man o kawayan, ang tulog nagagaling sa Diyos. Amen. Wala yan sa ganda ng unan, wala yan sa binibiring unan sa Lazada, na ihipan mo lang, magkakaroon ka ng unan. Ang pagtulog ay nanggagaling sa Diyos, mga kapatid. Amen. Amen. Kaya gano'n kabuti ang Panginoon sa kanyang buhay. Ayaw ng Diyos na mag-stay siya sa gano'ng pakiramdam. Kaya binigyan siya ng Diyos ng pagkain, binigyan siya ng Diyos ng inumin, mga kapatid. At kung ating sasaysayi, ababaybayin ang talatang ito, mga kapatid, makikita natin dito na inutusan siya ng Diyos na yumahon. Pero after niyang magkaroon ng lakas, after niyang magkaroon ng sigla, saan siya tumungo, mga kapatid? Ang sabi ng Bible, dahil sa pagkain na kanya nakain at nainom, nagkaroon siya ng lakas for 40 days na maglakad papunta ng Horeb. Familiar ba ang Horeb? God. Hep po. Hindi kami Horeb. Ang Horeb, sige, tawa lang muna kayo, mga kapatid. Di ba ang Horeb dito nag-alay si Abraham? Dito siya nag-alay. Dito niya inalay si Isaac. Now, pinapapunta siya doon ng Panginoon. Kaya nung nakapunta na siya doon, anong ginawa niya? Nagtago ulit. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, mga kapatid, verse 9, pumasok siya sa isang yugi at doon nagpalipas ng gabi, walang ano-ano ay nagsalita sa kanya si Yahweh. Anong ginagawa mo? Nagtatanong ang Panginoon sa kanya, anong ginagawa mo, Elias? Pinakain siya ng Panginoon, pinainom siya ng Diyos, pinatulog siya ng ating Panginoon, mga kapatid. Ngunit, hindi niya ulit ginawa ang dapat niyang ginagawa o dapat niyang ginawa. Mga kapatid sa ating Panginoon, it is a preaching sa ating lahat, mga kapatid. Pinalakas tayo ng Panginoon hindi para matiling mahina. Pinalakas tayo ng Panginoon para maging kalakasan sa ibang tao. Pinagpala tayo ng Panginoon hindi para suluhin yung pagpapala. Pinagpala tayo ng Panginoon para maging pagpapala sa ibang mga kapatid. Itatagpo tayo ng Panginoon hindi para sa sarili ninyong pagkakatagpo, encounter na yan. Itatagpo tayo ng Diyos, mga kapatid, sapagkat mayroong plano ang Panginoon. Ikaw man ay bata, ikaw man ay babae, ikaw man ay lalaki. Bawat isa sa atin na binigyan ng Diyos, may karapatan tayo at may tungkol
kaligtasan. Hallelujah. Kaya sa verse 11, sinabi ng Diyos, bumangon ka at tumayo sa ibabaw ng bundok. Gusto ng Diyos magkaroon ng muling encounter si Elias sa ating Panginoon. Kaya hinahanap siya, kaya tinatanong siya, bakit ka nandito, Elias? Dito ka sa aking presensya. Dito ka, huwag ka dyan sa comfort zone mo. Huwag ka dyan sa yungib, madilim dyan. Dito ka, mag-usap tayo, magkaulayo tayo, makipag-ugnayan tayo. Amen. Amen. Tayo po ba yung tipo ng Kristiyano pag meron tayong pinagdaanan? Nabanggit ko nung prayer sa ating kapatid Brother Hilbert. Nabanggit ko po nung gabi na yung mga kapina. Dahil nabanggit ng Biblia, 37 ng awit, ang ating Panginoon ang kublihang dako. He is our hiding place. Siya ang ating kublihang dako. At sabi David, kanya akong iingatan sa kabagabagan at pupunuin niya ako ng awit ng kaligtasan. Kaya natanong ko doon mga kapatid sa ating mga kapatiran na tayo po ba kapag may pinagdaan tayo, kanino tayo lumalapit at kanino tayo kumakapit? Nawa, dalangin ko sa ating Panginoon, mga kapatid, wala po tayo ibang kapitan ang ating Panginoon. Amen. Amen. Hindi tayo kakapit sa Bombay, hindi tayo kakapit sa sinuman, hindi tayo kakapit sa anumang bagay, kakapit tayo sa Diyos. Amen. Gagamitin lang ng Panginoon ng mga bagay na yan upang matugunan ang ating kailangan, para matugunan ang ating pangangailangan bilang tao, umapit, pero dapat umapit tayo sa ating Panginoon. Pero ang ginawa ni Elias, mga kapatid, ang sabi ng Diyos sa kanya, ikaw ay bumangon, tumayo sa ibabaw ng bundok. Pero nagdahilan si Elias for second time. Tingnan natin yung kanya naging rason, mga kapatid. Verse 10, ako'y naging totoong marugdog dahil sa Panginoon. Sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong iban. Ibinagsak ang iyong mga dambana at pinatay ang tabak ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan at kanilang pinag-uusig ang aking buhay upang itin. Ang naging basihan ni Elias, Lord, tinawag mo ako, pero bakit hindi sila naniwala sa akin? Tinawag mo ako, pero bakit ganoon ang kanilang ginawa? Tinawag mo ako, pero yung mga propeta dapat maniwala sa iyo, sa kanya naniwala kay Baal. Tinawag mo ako, Panginoon, pero bakit ganoon ang nangyayari, O Diyos? Kabaliktaran na at ang aking narinig na pangako sa nakita ko problema. Para tayo rin ba ito, mga kapatid? Na parang naiisip natin, Lord, ba't gano'n tinawag po kami sa pagnanampalatay ito, pero bakit kami naghihirap? Bakit kami, Panginoon, nagkakaganto-ganto? Bakit nagsasabay-sabay? Bakit nagpapatong-patong? Bakit sunod-sunod? Nagtatapat naman kami, naglilingkod, nagsisimba naman po kami. Wala akong sinelas na pumasok ako sa simbahan, pero nandito ako, Panginoon. Wala akong pang offering, pero nagbigay po ako, Panginoon, ng aking ikapot, handog sa iyo, O Diyos. Pero bakit ganito ang aming karanasan? Bakit ganito ang nangyayari sa aming buhay? Halil mga kapatid, sa mga lagi po sinasabi sa atin. Hindi natin maiintindihan minsan ang buhay. Kaya meron akong kasabihang nabasa. Kung hindi mo maiintindihan, huwag mo intindihin. Amen. Okay. In a manner of speaking, naranasan natin ito eh. Gusto natin intindihin yung sitwasyon. Pwede natin maintindihan minsan. May pagkakataon na iintindihan, may mga pagkakataon na hindi natin maintindihan. At minsan, mas nagiging loaded tayo kasi sinusubok natin intindihin yung bagay hindi natin maintindihan. Nag-result na mas napapagod tayo lalo. Mas nag-result na mas manghihina ang ating spiritual na buhay. Kasi, ang sabi ng Isaiah, ang aking kaisipan ay malayo sa inyong kaisipan. Ang aking plano ay malayo sa inyong plano. Ang aking panukala ay malayo sa inyong panukala. Kaya mga kapatid, kapag hindi natin maintindihan ang mga sirkumstansya sa ating buhay, huwag kang malito. Huwag kang malito. Lalo kang sumuko sa Panginoon. Lalo kang lumuhod, lalo kang manalangin, lalo kang lumapit sa ating Panginoon, mga kapatid. Kasi kung hindi mo maintindihan, ilapit mo ang sarili mo sa nakakaintindi. Amen. Hindi natin kinakailangan mag-backslide, hindi natin kinakailangan tumalikod, hindi natin kinakailangan magpapaya, mga kapatid, o hindi natin kinakailangan hindi tayo magsimba, mga kapatid, kundi kinakailangan na tayo'y lalong sumuko
Sa kundali ng kwentuhan namin kahapon na nangyarian, mga kapatid, nakabuo ko ng kaisipan sa gaya ng Panginoon. Sabi ko, what if, pag may pagsubok, hindi tayo nilulubog? What if, pag may pagsubok, hindi tayo nilulubog, pinapalalim tayo? Amen. Nagkakuha niya po, mga kapatid. Nagets niya. Ulitin ko, what if, dumarating yung mga pagsubok, sabay-sabay, patong-patong, sunod-sunod, paano kung hindi talaga intention ng Diyos na talaga ikaw ay ilubog? Kasi hindi naman gano'n yung objective ng Panginoon eh. Bakit niya pinagturutan? Hindi ilubog, para ikay palalimin. Kasi pag nilubog ka, para naging mga kapatid ay intentional. Pero pag pinapalalim ka, may purpose. Amen. May layunin. Gusto ko palalimin ng Panginoon para yung pundasyon matibay at hindi basta-basta uugat. Amen. Kaya pag may pagsubok, mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon. Pag may problema, magpasalamat tayo sa Panginoon. Although mahirap, nabanggit na natin yan sa ating naging preaching last month, fight your praise. Pagkamat mahirap, pero tungkulin natin mga kapatid sa tulong ng ating Panginoon, ito'y atin pong magampanan. At sabi ng verse 15 to 16, huwag nga nagdahilan siya, pinakain siya ng Diyos, pinainom siya ng Panginoon, pero nagdahilan pa rin siya ng hanggang 2 beses. Ang sabi ng verse 15 to 16, sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco. Pagkatapos, pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria. At si Jeho na anak ni Nimsi, hindi si nanay Nimsi Rivera, si Jeho na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Kasi ang Israel, mga kapatid, kung magtataka kayo, baka sabi nyo, at hari, tatlo lang naging hari. Ang kingdom ng Israel ay nahati sa dalawa. Kingdom of the North and Kingdom of Judah. So may iba't ibang hari, mga kapatid, sa Kingdom of the North. Then sa Kingdom of Judah, tribe of Judah, doon si David, si Saul, at si Solomon. So, buusan mo rin ng langis. Buusan mo rin ng langis si Eliseo, na anak ni Safat, na taga Abel Mehola, bilang propeta na hahalili sa iyo. Okay, ayaw mo umalis dyan, ayaw mo kumilos, okay, pumunta ka sa Damas. Pahiram mo ng langis ito mga magiging hari na ito. At si Eliseo na iyong magiging kahalili. Mga kapatid sa Panginoon, mahal po tayo ng Diyos. Amen. Naniniwala po kayo, mahal kayo ng Panginoon. Amen. Amen. Pero bahagi ng pagmamahal ng Panginoon, mga kapatid, kinakailangan tayo maituwid. Kinakailangan tayo, mga kapatid, hallelujah, kausapin, kailangan tayo pangaralan, kinakailangan tayo turuan, mga kapatid. At kung hindi ito magre-result, mga kapatid, sa isang magandang bagay, siyempre malulungkot ang ating Panginoon. So pagka tayo nga naman ay pinagkatiwala ng ating Panginoon, ngunit hindi natin gagawin ang ating pong kakayahan, hindi natin gagawin ang ating tungkulin, hindi natin gagawin ang ating pong napasimulan sa ating pong Panginoon. Nakakalungkot naman na tinawag kayo ng Diyos, pero alam na natin meron pa tayong ibubuga, meron pa tayong kayang gawin, pero hindi natin nagawa. Nawala kahit namatay tayo, mga kapatid. At kawalan ng lahat ng saysay lahat. Bagay na huwag po natin hayaang mangyari sa ating pong buhay. At sa paglilingkod sa ating Panginoon, may mga ganitong senaryo. May mga ganitong sitwasyon, mga kapatid. Ingat. Hallelujah. May mga ganitong senaryo, may mga ganitong sitwasyon, mga kapatid, na kung saan bahagi ng pagpapaalala sa atin ng ating Panginoon. And now, ano ang pinapagawa sa atin ng Diyos? Kasi ako naniniwala, mga kapatid, mula sa pagpapasimula natin kanina hanggang sa mga oras na ito, alam kong nangungusap ang Panginoon sa ating isipan. Amen. Ano ang pinapagawa ng Diyos sa atin? Amen. Bilang ikaw ay musician, anong pinapagawa ng Panginoon sa iyo? Bilang ikaw ay leader, anong pinapagawa ng Diyos sa iyo? Bilang ako pastor, anong pinapagawa ng Diyos sa akin? Bilang ikaw ay ordinaryo miyembro, anong pinapagawa sa iyo ng ating pong Panginoon? Kasi naniniwala tayo, mga kapatid, na ang lahat na mangyayari sa ating buhay, kalakip ito ang ating desisyon. Amen. Alam niyo po, tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Oo, nangaral po ako, nagturo. Pero sa katunayan, mga kapatid, ano ba sa Tatay Glenn? Hindi maniniwala si Tatay Glenn, hindi sasampatay si Tatay Glenn sa kanyang narinig ng salita ng Diyos kung wala siyang ginawang desisyon.
Nung nangaral tayo ng salita ng Diyos, na-realize ng iilan sa atin na oo nga, ako pa rin makasalanan at kailangan ko tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas ng aking buhay. Ako pa rin makasalanan, kailangan ko magsisi sapagkat kung hindi ako magsisisi, ako'y mapapahamak sa impyerno. Nagkaroon ka ng realization. Pero after ng realization, nagkaroon ka ng desisyon. Pagkatapos mo maisip, pagkatapos mo ma-analyze ang lahat, nagkaroon ka ng desisyon. Kaya nandito tayo dahil bunga ng ating desisyon. Kahit si Manong, maraming pinagdaan sa buhay, ako naniniwala, kung wala siyang ginawang desisyon at lahat tayo dito, kung wala tayong ginawang desisyon, wala tayo sa ganitong kalagayan ng ating buhay, mga kapatid. Amen. And now, after nating ma-realize kung ano yung mga kinakailangan natin itama, kung ano yung kinakailangan natin mga dapat ituwid sa ating buhay, ano yung mga pagkukulang, yung desisyon yung magmamatter doon, mga kapatid. Yung desisyon yung magiging mahalaga doon. Na oo nga, tinanggap natin yung aral. Oo nga, tinanggap natin yung turo. Pero ano yung naging desisyon natin after ng realization? Kasi yun yung pinakamahalaga, yung desisyon after ng realization. Pagkatapos mong mag-isip, pagkatapos mong ma-analyze, ano yung gagawin mong hakbang para sa kabila? Hallelujah. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Kasi ito ang magmamatter, ito ang magiging mahalaga para ikaw ay lumago at magawa mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyong buhay. Mga kapatid, napakahalaga pa ng desisyon. Sobrang napakahalaga po ng desisyon. Kahit gumawa tayo ng iba't ibang series ng pag-aaral, kahit gumawa tayo, mga kapatid, ng ilang pamagat ng ating pangangaral mula sa salita ng ating Panginoon, kung wala tayong gagawin palaging desisyon sa ating buhay na lumago, sa ating pananampalataya, magpatuloy sa paglilingkod, mamimiss natin ang opportunity bilang Kristiyano, mga kapatid. Alam niyo po, sa 3 years natin sa paglilingkod sa lugar na ito, mga kapatid, wala akong masamang intensyon. Pero gusto ko lang mabanggit ito dahil gusto ko patuloy na maging aral sa lahat. Sa aking naranasan, personally, bilang pastor ng iglesyang ito, sa aking naranasan na mga bagay, o sabihin na natin, mga kapatid, minsan ba tayo naging biktima? Minsan ba tayo nakaranas ng panghuhusga? Minsan ba tayo nakaranas, mga kapatid, ng maling trato dahil sa maling balita, dahil sa maling sinabi? Nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon, doon po ako tumibay. Sabi ko noon, nung naapektuhan ako, hindi may wala, bilang tao maapektuhan ka talaga. Sabi ko, bilang tao nakaranas ako ng medyo na ulit, parang medyo na-depress ako ulit, mga kapatid. Medyo nabukasan yung time ko sa pagbabasa ng Biblia. And to the point na parang gusto kong magpapalit muna sa church na ito, sa ibang pastor, sa aking tatay. Dumating ako sa point na yun, mga kapatid, na parang gusto ko sumuko. Kasi, masakit sa pakiramdam. Naiituring mong pamilya, iba ng turing sa'yo. Naiituring mong pamilya, yung mga tao kasama mo sa saya at sa hirap, sa lungkot at ligaya, iba na yung tingin sa'yo. Dahil lang sa ganung pangyayari. Pero salamat sa Panginoon sa desisyon na ginawa ko sa tulong at biyaya ng Panginoon, sa hiling na tinanggap ko mula sa biyaya ng Diyos sa kanyang presensya, sa fellowship, mga kapatid, nakakapagpatuloy pa rin tayo. Amen. Church, gusto ko lang po i-encourage ang bawat isa, mga kapatid. Ano man ang kalagayan ng bawat isa, ano man ang kinalalagayan ninyo ngayon, ano man kayo nyo ngayon, mga kapatid, ano man ang nararanasan po ninyo ngayon, magpatuloy kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Magpatuloy kayo, young people, magpatuloy kayo sa mga nanay, magpatuloy kayo sa Panginoon, mga tatay, magpatuloy kayo sa Panginoon. Magkita-kita tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Magsama-sama tayo, magtulungan tayo, magkaisa tayo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik, mga kapatid. Amen. Parang ganun din ang aming karanasan ng panahon ni Elias. Parang gusto ko muna magtago. Parang gusto ko muna umalis pansamantala. Parang gusto ko magbakasyon. Kung may day off nga lang, sabi ko, kung may day off, mag-day off muna ako. At ayaw ko muna gumawa ng ganitong tungkulin kasi ang hirap. Pero paumanhin, nagpanggap ako ng mga panahon yun, mga kapatid. Bumisita pa rin ako sa mga kapatiran. Kailangan ko ng kalakasan ng mga panahon yun. Kailangan ko ng hagod.
Pero ako pa yung magbibigay kasi ako yung pastor. Kailangan ko ng alalay, kailangan ko ng pag-unawa, kailangan ko ng pag-intindi, pero hindi ko naramdaman yet. Salamat sa Panginoon. Ano pa rin ako? Nag-i-encourage ako pero nasasaktan yung puso mo. Nag-i-encourage ako pero nasasaktan yung loob ko. Nag-i-encourage ako pero yung aking puso wasak-wasak. Dahil sa nangyari mga kapatid. And honestly, napakahirap. Sobrang hirap ako ng mga panahon yun, mga kapatid. Taguyod ang ministry sa lugar na yun. But by the grace of God, hallelujah, sa biyaya ng Diyos, at sa desisyon na ginawa ko dahil sa ating Panginoon, dahil sa mga taong naniwala, sumuporta pa rin mga kapatid. Salamat sa Panginoon, nakakapagpatuloy tayo mga kapatid. Salamat sa Panginoon, hindi ako natisod. Salamat sa Panginoon, hindi ako nagpadala. Salamat sa Panginoon na natili ako sa pagtawag ng ating Panginoon kasi nakita ko ang biyaya ng Diyos, nakita ko ang aruga ng Panginoon, mga kapatid, na ipinagkaloob sa ating pong buhay. Amen. Nagpapanggap ako nung nakangiti, pero umiiyak yung loob ko. Nahihirapan ako mga kapatid. Hanggang sa nag-heal na lang ako sa biyaya at habag ng Panginoon. And kung ako nakaranas, mag-ingat kayo, mga kapatid. Kasi kung baka sa inyo mangyari, baka hindi nyo kayanin. Maaaring oo, nagsisimba po kayo sa lugar na ito. Walang duda, magsisimba ka pa rin naman, pero baka yung puso mo wala ka sa Panginoon. Pero baka yung puso mo hindi na naglilingkod, hindi na nagtitiwala, hindi na sumasampalataya sa Panginoon. Hindi totoo pagsamba mo sa Diyos, unti-unti nang tinatanggal, unti-unti nang binubura, mga kapatid. Kaya every time magbibisita ako, sabi ko lagi sa mga kapatiran, ano man po ang mangyari, huwag na huwag kayo tatalikos sa Panginoon. Hindi perfecto ako simbahan ito, hindi ako perfecto bilang pastor, pero sabi ko sa kanila, huwag po kayo tatalikod sa Panginoon. Huwag po kayong magpapabaya sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang tumawag sa atin at ang Diyos ang nagmamahal sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. So parang naging ganun ang basihan ni Elias na, Lord, tinawag mo ako. Pero bakit walang sumunod sa atin? Bakit yung yung bayan mo na dapat sumama sa akin kasi pangalan mo ang dinadala ko. Pero bakit sumama pa sila kay Baal? Bakit sumama pa sila sa Diyos-Diyosan? Bakit doon pa sila naniniwala, Panginoon? At akala talaga ni Elias siya na lang mag-isa. Pero hindi totoo, mga kapatid, sapagkat meron pang mga natitirang hindi lumuhod kay Baal. Amen. Meron pang nasa bayan ng Diyos na hindi sumunod kay Baal. Kaya nga, salamat sa Panginoon sa last preaching, mga kapatid, na alone in the wilderness. Na totoo na hindi tayo nag-iisa sa ating buhay. Ano mag-desierto ito? Kasama natin ang Panginoon. Desierto man yan, sementado man yan, malubak man yan ang kalagayan, kasama natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Minsan lang sa paglilikod sa Panginoon, babagal ka. Minsan parang hihinto ka. Hanggang dumating sa point na parang ayaw mo na, parang gusto mo na sumuko at bitawan ko ano yung dapat mong tindig at pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Pero mga kapatid, tandaan nyo lang palagi, pag tinawag kayo ng Panginoon, hindi po kayo makakaiwas sa presensya ng Diyos. Naalala si Jonas, pinapapunta ng Nineveh, pumunta ng Tarsis, pero merong isda na sumagip at nagatis sa kanya papunta ng Nineveh para doon siya mangaral. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kamusta po ang ating kalagayan bilang mananampalataya? Kamusta po ang ating kalagayan bilang naglilingkod sa ating Panginoon? Nasabi ng kilalaan niya, isa sa mga nabasa kong quotation, God vindicates those who faithfully serve Him. Sabi ng vindicates, kanyang ipagtatanggol, kanyang ipaglalaban, yung kanyang mga lingkod, alipin, na nagtatapat sa kanya.
Alam niyo mga kapatid, same sa senaryo ni Elias. Na parang feeling niya siya na lang mag-isa. At hindi siya deserve doon sa pagkatawag ng Panginoon kasi hindi siya naging enough. Kasi ang kanyang mga magulang ay naging maayos na kalagayan. Pero parang siya, parang isa kabiguan lang ay parang gusto niya lang umatras. Gusto niya lang alisin yung calling niya sa Panginoon at magtabog na lang. Pero pinatunayan ng Panginoon sa kanya na sinamahan pa rin siya ng Diyos at willing pa rin siya abutin ng ating Panginoon. Willing pa rin siya alalayan ng Panginoon. Kaya nga pinakain siya. Pinainom siya. Binigyan siya ng sapat na lakas para makagawa siya ng tungkulin niya sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, patutunayan ng Panginoon sa atin na ang desisyon nating maglingkod sa Kanya ay hindi po tayo nagkamali. Amen. Sumunod ka lang, magpatuloy ka lang. Alam niyo kasi ang obedience o ang pagsunod, progressive po yan eh. Hindi po yan kaagad na talagang makakasunod ka sa malaking bagay. Kailangan muna dumaan ka doon sa pagsunod sa maliit na task na ibibigay sa iyo ng Panginoon. At pag nakapasa ka sa ganoong task, mga kapatid, may another level. Hanggang sa matupad mo, mga kapatid, yung pinakamalaking level ng obedience. Hindi po yan matapos-tapos, basta-basta, mga kapatid, ang mga pagsunod na yan. Una, iimbitahan ka ng Diyos, sumunod ka sa maliit na bagay. Pag nakita ng Diyos sa iyong katapatan, bibigyan ka ng gantimpala ng Panginoon. At itatransform ka ng Diyos sa isang level na malayo doon sa isang level. Hanggang sa pabigat ng level. Pero pabigat ng level, malaki ang reward. Sa mga naglalaro dito ng online games, o naglalaro dito mga kapatid ng mga offline games, di ba pag mataas ang level, mataas ang reward, mataas yung perang binibigay, mataas yung compensation na binibigay ng laro kapag napagtagumpayan mo. Eh, sakaling ikaw ay mahirapan, sakaling ikaw ay ma-depress, hindi ka iiwan ng Diyos, mga kapatid. Amen. Naalala ko itong sinabi ng isang kasabihan na napanood ko sa isang devotion. Sabi niya, depression is not a sign of weakness. Sabi niya, depression is a sign that you need God. Marami siguro nakita niyo po yun mga kapatid ng aking Friday. Ang sabi doon, ang depression ay hindi pagpapakita ng kahinaan. Ang depression ay senyales na kailangan mo ang Panginoon. Kasi maaari, ginagawa natin ang mga bagay na ito at hindi para sa ating Panginoon. Kaya tayo minsan napapagod, nagre-resulta sa pag-alikot, nagre-resulta mapis sa labis na kahinaan at parang, naisip natin parang, itigil ko na lang ito, bitawan ko na lang itong bagay na ito. Pero mga kapatid, magyaka din naman dumaan sa depression. At yun yung dilemma, sabi ko noon, yun yung dilemma, pag pastor ka, na-depress ka, parang, iba yung tingin sa'yo ng tao. Pero, tao tayo eh. Nakakaroon tayo ng kahinaan. Nakakaroon tayo ng kabigatan. So, hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Mag-stand na ba tayo? O hindi na? And, bilang tao, hindi ka, ito sa Tagalog, or sa English, hindi ka exempted sa ganong subject. Mararanasan mo ito. Pero ganun pa man, hindi nagbabago ng pag-ibig ang Panginoon. Sa kanang biyaya ng ating Panginoon, kung tama yung pagkakalala ko, 2 Corinthians chapter 9, ang sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, kung saan ako mahina, doon ako mas malakas. For His grace is sufficient on my weaknesses. Ang kanyang biyaya ay sagana sa aking kahinaan. Makakapuli sa Panginoon. So, encourage sa bawat isa. Sagana ang biyaya ng Panginoon. Sagana ang pag-ibig ng Panginoon sa ating pong buhay. At nasa sa atin po kung ito'y ating tatanggapin, ating iyayakapin, at ating iingatan na ang biyaya ito na ipinagaloob ng Panginoon sa atin hindi lamang tuwing araw ng linggo, kundi sa araw-araw nating meditation, sa araw-araw nating devotion sa Panginoon, at encounter sa presensya ng Diyos, doon natin ma-receive ang kanyang biyaya abag, nasa sa atin yung kung ating iyayakapin. At kung ating itong ipagpapatuloy, at magpatuloy.
Amen. Amen. Katulad ba tayo ng Elias? Mga young people, nanay, tatay. Katulad ba tayo ni Elias na nagtatago sa isang lugar? Maaaring na sabihin ng Panginoon, anong ginagawa mo dyan? Bakit dyan ka nakaupo ka ngayon? Hindi ko alam kung takbo ng iyong isipan. Pero anong ginagawa mo dyan? Anong kalagayan mo dyan? Dalayan ko sa Panginoon, magpatuloy pa rin tayo. Amen. Amen. Mga kabataan, since kayo pa yung malalakas, mayroon pa kayong sapat na lakas, buhay, ipagamit niyo ang inyong buhay sa Panginoon. Kayo ang mga susunod na henerasyon na naglilingkod sa lugar na ito. Ako'y tatanda, lilipas tayo mga kapatid. Pero may mga bata pausbong at sila magiging susunod na henerasyon mga kapatid. Magpatuloy tayo. Amen. Mga nanay, mga tatay, kahit di siya nakakapagod tumayo, masakit sa paa, masakit sa likod, masakit sa katawan, talagang dama mo sa buong katawan, tuloy po tayo. Tuloy kayo mga kapatid. Amen. Sa mga tatay, ganoon din po. Ang ganda ng napapasimulan ng ministeryo ng pag-iibanghelyo. Amen. Mari siguro hindi po nakikita ng iba. Mari nag-aalangan ng iba. Wala naman ata tayo nakikita. Pero pinatunayan ng Diyos ng linggo. Nabanggit niyo po sa akin ng linggo. Maganda ang tubo ng ibang kapatid. May binigay ang Diyos ng mga taong inyong makakausap. So, may ginagawa ang Panginoon. Kasi hindi hayaan ng Diyos na ikaw ay nagsisikap, ikaw ay naghihirap, tapos mapupunta sa wala ang lahat ng iyong pinaghirapan. O ikaw ay tuluyang mabibigo. Sa katunayan, si Elias hindi siya bigo. May mga hindi lumuhod sa kanya. May mga hindi lumuhod kay Baal. Amen. At nung time, yun pa lang, nung time ng competition nila, doon sa Mount Carmel, doon pa lang yung sign na talagang sinamahan siya ng Diyos. Kasi sinunog ng Panginoon yung handog na susunugin. Pinatunayan sa kanya ng Panginoon na, Elias, kasama mo sa lahat ng iyong ginagawa at lahat ng iyong gagawin. Amen. 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 Hallelujah. Pwede pa sabihin natin sa ating katabi, magpatuloy ka. Bagamat lagi niya itong naririnig, pero sabihin mo, kung maaari, aburin mo yung kanyang likod, kumisin mo siya, kapatid, magpatuloy ka. Magpatuloy tayo, mga kapatid. Hallelujah. Hindi. Kasi hindi mo sure ano yung nasa isipan niya ngayon. Hindi mo alam kung ano tumatapos. Hindi mo alam, baka inisip niya, wala akong bigas pagkatapos ng gawain. Huwag mo na akong pansinin. Pero i-convince natin, magpatuloy tayo. Amen. Iba't iba ng kalagayan, iba't iba ng estado, iba't iba ng sitwasyon. Pero pare-pareho may pinagdadaanan. Patuloy tayo. Uminit man, o umulan, patuloy tayo. Amen. Araw man, o gabi, magpatuloy tayo. Amen. Marami man, o konti, magpatuloy tayo. Amen. Dito man ang inyong pastor, o wala, magpatuloy kayo mga kapatid. Kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Nais ng Diyos na gamitin tayo ng ating Panginoon. Sa oras at panahon na tayo nangihina, huwag mong isipin hindi ka gagamitin, hindi ka nagagamitin ng Diyos. No. Gusto kong i-clear sa isipan mo yan. Alisin mo yan sa iyong isipan. Wash out mo yan. Hindi porket nanghina ka, ay hindi ka nagagamitin ng Diyos. Yan ang isa sa deception ng kaaway. Yan ang isa sa pagdaraya ng kaaway. Huwag ka nang bumalik dyan. Marumi ka na eh. Huwag ka nang bumalik dyan. Tignan mo, bumagsak ka. Ipapamukha niya sa atin yung ginawa natin. Ibabalik niya sa atin yung ginawa natin damage. Pero kagandahan sa Diyos, hindi kanya ibabalik sa nagawa mo. Ibabalik kanya sa kanya mismo. Amen. Kaya para sa sabi ni Elias, ng Panginoon kay Elias, Elias, tumitig ka sa bundok ng Horeb. Tumayo ka. Gusto ko kitang maka-encounter ulit. Kung kailangan mo ng kalakasan, ako ang Diyos na kalakas. Kung
kailangan mo ng kagalakan, ako ang Diyos ng kagalakan. Kung ikaw ay nanghina, pwede kang bumangon sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Huwag mo ikublihan sarili mo sa kuweba. Ano yung mga kuweba sa buhay mo? Ano yung mga kuweba sa kwarto niyo, mga kapatid? Palayain tayo ng Panginoon na sa lahat ng mga kuweba. Huwag natin pupuntahan ng mga bagay na yun. Huwag tayo sa madilim, huwag tayo sa maliwanag, huwag tayo sa sulok, huwag tayo sa presensya ng Diyos. Huwag tayo doon sa konti, doon tayo sa marami, nalitilit ko, sumasama sa Panginoon. Pag pinakita kayo nagpupuri sa church, sumama kayo sa church. Pag pinakita kayo nagpipray sa church, mag-pray kayo sa church. Lord, kailangan ka namin, Panginoon, bilang aming Diyos. Huwag ka magpapalamon, kapatid. I can speak with my experience. Huwag ka magpapalamon sa kahinaan na yan. Huwag ka magpapalamon sa sinasabi ng maraming tao ngayon. Kung alam mong tinawag ka ng Diyos at ginagamit ka ng Panginoon, bakit ka magpapapigil? Bakit ka titigil? Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Amen. Ang sabi ng awit last verse, chapter 14, verses 1 to 7. Medyo mahaba ito, mga kapatid, pero napakaganda siya sabi ni Haring David, Yahweh, ako ay humingi ng tulong. Ako ay maghihintay sa iyong pagtugon. Aking dinalay lahat kong hinaing at sinabi ko'y paawang suliranin. Nang ako'y halos wala ng pag-asa na dapat kong gawin, nalalaman niya. Sa landas na aking pinagdaraanan, may handang patibong ang aking kaaway. Sa aking paligid nang ako'y lumimod, wala ni isa man akong nakmakatulong. Wala kahit isa na magsasanggalang ni magmamalasakit na kahit sino man. Ako'y umibig kay Yahweh, dumaing sa tagapagligtas, ako'y dumalangin, tuloy na ikaw lang ang mahalaga sa akin. Digin ang ibig ko, ako'y tulungan, pagkat halos ako'y di makagulapay. Iligtas mo ako sa mga kaaway na mas malakas ang mga katawan. Suliranin ko, ako'y hanguin. Ang pangalan may aking pupuri sa gitna ng madlang mga lingkod mo rin sa kabutihan mong ginawa sa akin. Kung mababasin niyo yung sinabi ni Haring David, mga kapatid, puro problema yun. Puro kabigatan yung kanyang naranasan sa ating Panginoon. Since nabanggit ko kanina, mga kapatid, ang hirap sa buhay ng isang Kristiyano na ganun yung gawin sa'yo, na ganun yung mangyari sa'yo, na ganun yung maranasan mo. Pero gaya na sinabi ni David, Yahweh, ako'y humingi ng tulong at ako'y maghihintay sa iyong pagtugon. Lumapit pa rin tayo sa Panginoon. Maglingkod pa rin tayo sa Panginoon. Lumapit, lumuhod tayo. Magsumamo tayo sa Panginoon, mga kapatid. Kung ano yung ating nais, ano yung ating gustong mangyari, mga kapatid. Lord, gamitin mo ako muli, Panginoon. Lord, palakasin niyo po ako, Panginoon. Ibalik mo ako sa aking linya. Ibalik mo yung unang pag-ibig sa akin. Maging tapat tayo sa ating Panginoon, sa ating nararamdaman, sa ating nararanasan, mga kapatid. At tutulungan tayo ng ating Panginoon. Amen. Tutulungan tayo ng ating Panginoon. Amen. Ang bawat pamilya sa lugar na ito ay tutulungan ng Diyos. Sapagkat tayo anak ng Diyos. Amen. Magpatuloy tayo. Hindi po ako sasawi, paalala sa atin, magpatuloy tayo. Hindi ako sasawi, mabisi sa atin, magpatuloy. Kasi hindi naman tayo pwede tumalikod. Hindi tayo pwede mapabaya. Kailangan tayo magpatuloy. Kailangan tayo sumulong. Kailangan tayo lumusog. Kailangan natin, mga kapatid, makipaglaban sa hamon ng buhay. Pagamat ang mundo natin ngayon, grabe, sobrang nakakapagod. Tayo problema sa ating suliranin, sa ating bansa, sa ating bayan. Pato-pato yung ating problema, di ba? Sabay pa na ating paglilingkod sa ating buhay na talagang nahihirapan tayo. Ngayon, nabanggit ni Sister Ems nakaraan nung last Friday night, na kahit siya din bilang isang tao, aminado siya, mahirap paglilingkod sa kanya. Masabi ko rin talagang mahirap. May kahirapan. Hindi natin may kakala yun. Hindi siya magpapakita ng kahinaan. Actually, honestly, pagiging honest, Lord, mahirap talaga. Pero ang kagandahan dito, at ang dapat natin maintindihan, mahirap ang maglingkod sa Panginoon kasi nga, kakaiba sa ating naging typical na buhay. Bagamat mahirap at masakit maglingkod sa Panginoon kasi maraming hirap, ang subok, problema, may mga test, may mga suffering. Pero kagandahan dito, mga kapatid, sa Diyos po tayo. Amen. At ang kagandahan nito, hindi nawawala ng kabuluhan yung ating pagpapatuloy. Diba sabi ng James chapter 1,
In fact, verse 12, marami aking makakaalala, tatanggap ng gantimpala yung taong pagkatapos subukin. Tatanggap ng reward. Hindi lamang sa bundok ito, kundi hanggang sa pagbabalik sa kaharian ng Diyos. Tatanggap ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. Amen? Huwag po kayo maniniwala sa mga Jezebel na sugo kay Elias na nagbabanta sa inyo, nananakot sa inyo. Well, hindi ko masisi si Elias kasi that time talaga ang pinaka-influential leader si Ahab at ang kanyang asawang si Jezebel. Si Ahab masama na, nakapagsama ng masama, edi masamang-masama na silang dalawa. Kaya, anong ginawa nila? Ang bayan ng Diyos, kanilang nilaso ng maling doktrina at maling aral. Ipinakilala nila ang pagsamba kay Baal, Diyos ng panahon. Kaya naalala niyo mga kapatid, nung nagdeklara si Elias ng 3 taon at kalahati na tagtuyot, sampal yun sa Diyos nilang si Baal. At walang nagawa yung Diyos nila na Diyos ng panahon para kontrolin yung panahon na nilaga ng Diyos. Amen. Hindi na maulan ni Baal, kundi ano yung sinabi ni Elias galing sa Panginoon nangyari. At pagkatapos ng 3 taon at kalahati, hallelujah, nagkaulan. At pagkamat ganun ang nangyari, pinakilala nila si Baal sa mga Israelita at maraming sumunod, pero meron din namang hindi naniwala. Kaya ang Diyos niloob niya magkaroon ng competition between Elijah and King Ahab. Para gusto ipaunawa ng Panginoon, ipapakita ko ang kadakilaan ko kung sino ako bilang Diyos. At manumbalik ang maraming tao sa akin. Kaya ngayon experience na yun, grabe miraculous. Kakaiba, kamangha-hanga ang nangyari yun sa bundok ng Carmelo. Nga lang nung nagkaroon ng banta galing kay Jezebel, si Elias natakot. Tumakbo agad siya, papunta ng juniper tree sa puno ng Inebro. Doon siya nagtago, doon siya nagmukmuk. At feeling niya, fail siya. Dahil lang sa banta, na kanya naranasan. Kaya mali mga kapatid, what are you doing here? Anong ginagawa mo dito? Nandito ka lang ba para maghusga? Nandito ka lang ba para humanap ng puntos? What are you doing here? Yung kainaan na meron tayo ngayon, anong ginagawa natin? Yung pagsubok na meron tayo, ano po ginagawa natin mga kapatid? Tayo ba'y lalo lumalapit sa Panginoon? Tayo ba'y lalo nagtitiwala sa Panginoon? Nandito ka ba para mag-ipon ng lakas, para matuto, para sumiglang yung pananampalataya sa ating Panginoon? Dahil ko sa kanya, ano man ang dahilan ninyo mga kapatid, maging positibo at maging napakipakinama. Amen. Well, ladies and gentlemen, sa biyaya ng Panginoon, nandito ako bilang lingkod at alipin ng Panginoon. Nandito ako para mangalaga ng tupa ng ating Panginoon. Maganda tayong experiences. Ngayon tayong karanasan mga kapatid. Siya sa past, masalamat pa ako sa Panginoon, ginamit yun ng Diyos para pagtibayin ako. To the next level, para matutunan ako next year, next level ng aking buhay bilang pastor. Para kung sakaling ano man ang pagkakadami sa akin ng Panginoon sa mga darating pang panahon. Habang buhay ko'y pagpapasalamat, salamat Lord, pinandaanan ko. Hindi para sabihin, Lord, ako ko'y nagmamalaki, hindi. Para sabihin ko, Lord, salamat, ikaw yung naging kalakasan ko. Nung down na down ako, ikaw yung naging kalakasan ko. Nung wala ako naging kakampi, ikaw naging kakampi ko, Panginoon. Ikaw yung nagtanggol sa akin, ikaw yung nakipaglaban sa akin, Panginoon. Hindi ko na kinakailangan ipagtanggol ang sakit ko, Lord, dahil sa mga maraming balita, Panginoon. Pero ikaw ang Diyos, nakakaalam, at ikaw ang nagtanggol sa akin. Bakit? Yun yung paghuhugutan ko ng lakas. Pag naging 40 years na ako naglilingkod sa Panginoon sa kanyang ministry. Pag naging 30 years na ako naglilingkod sa Panginoon sa kanyang ministry, mga kapatid. Makabalik ka at makabalik ko yung nangyari yun. Hindi para ibalik yung sarili ko, sakta yung sarili ko. Kundi sabihin ko sa sarili ko, salamat Panginoon. Tinagdaanan ko yun. Kasi blessing in disguise pala yun.
Akala ko, pinahintulutan mo para saktan ako. Akala ko, pinahintulutan mo para pihayin ako. Pero part pala ng ministry. Hallelujah. Amen. Tuloy tayo mga kapatid. Tuloy tayo. Amen. Hindi sa backstabbing. Kahit tirahin ka patalikod, tuloy ka. Kasi meron ka pang hinaharap. Kahit tirahin ka patalikod, meron ka pang hinaharap. Hallelujah. Sa biyahe ng Panginoon. Magpapatuloy tayo mga kapatid. Hindi sa gana aking sarili. Kasi kung sa gana aking sarili, madali ako mag-isot, madali ako manghina. Pero sa biyahe ng Panginoon, kakati tayo mga kapatid. Amen. Pwede matikalapakan ng Panginoon. Hallelujah. Gusto din tayo sa mga panawalis natin. Let's go up! Go! Move forward. Kahit may pagod, kahit sa pagod may go at may God. You can go with God. Ano ba na mangyari? May Diyos na papalakas sa atin. May Diyos na lagi nasa tabi natin. May Diyos na